So kaya yan, no? So kaya naman, gumawa tayo ng mabuti, mamuhay tayo ng makadiyos. No? So sa simpleng pagdala po natin ng dustpan at pagdala po natin ng walis, habang nilalabas po natin ang ating aso, makikita ka ng kapitbahay, sabihin, ito ang dapat tularan na kapitbahay. Dahil kahit sa kanyang aso pa lang, may dala na siyang pangdakot at pangsahod. So kaya napakaganda mga kaibigan. No? Tapos yan sa alagang aso. Tapos naman, dapat maging responsible na may-ari pa tayo ng aso. No? Kasi napakaganda naman pag may aso. Kasi alam niyo ba mga kaibigan, pag may aso po tayo, kahit pagalitan mo ng pagalitan, hindi sumasagot yung aso. No? Kahit na anong gagawin, hindi sumasagot yan. Kaya pwede nating ilabas ang ating galit doon sa aso. Huwag lang natin huwag rin nating saktan yung ating aso. Dahil alam mo ba yung aso ay napakalaking tulong sa bawat isa sa atin. Kasi nagbabantay siya, diba? 24 hours nagbabantay siya, ilagay mo lang doon sa gate, no? So mayroong isang bahay mga kaibigan. Yung bahay po na yun, may dalawa po silang aso. So ngayon, yung nagtangkang pasukin ng 4 na tao, no? Kasi kitang-kita naman po sa CCTV, no? Kaya salamat naman sa mga technology ngayon na ilagay mo lang doon, makita ang lahat. No, nakita, nakaputi yung mga 4 na tao na yun. No? So, balit alam nyo ba na hindi sila nakapasok dahil sa aso? So, grabe yung atungal ng aso. So, ibig sabihin, pag mag-atungal yung aso at yung parang may kalaban sila, so, magigising yung kapitbahay kaya hindi pumasok yung 4 na tao na yun. No? So, biro mo yan. So, dahil doon, no? So, kaya makibigan, napakaganda, no? Alalahanin natin, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga bagay, no? Na walang kabuluhan. Mga alamat, dito nakalagay, mga alamat na walang kabuluhan. Salip, sanayin mo ang iyong sarili na makadiyos na pamumuhay, no? So godly lives, so di ba napakaganda. So dito naman pag sinabi natin godly lives, sa mga anak naman, dalawa na yung instruction sa kanila, dalawa lang po ang instruction sa mga anak, no? Lahat ng mga anak, pasalamat kayo kung kayo ay kompleto pa, yung kayo may mommy at daddy, o kung wala man ang isa, basta mayroon kayong mommy o daddy. Ang tungkulin nyo lang po makibigan, mga anak, ang tungkulin nyo lang ay sumunod at magalang sa inyong mommy at daddy, at bago gumawa ng isang bagay, tanungin muna ang sarili. Tanungin ang sarili, ito ba, pag gagawin ko ba ito, matutuwa ba si mommy? Ito pa, pag gagawin ko, matutuwa ba si daddy? Ha? So tanungin muna, wag basta-basta. Ha? Kasi lalong-lalo na ngayon, maraming nagpi-PM pa lang, lalo na pag may cellphone ang bata. Ha? So mayroong isang bata, ha? Mayroong siya, elementary siya. Ha? So ngayon, mayroong silang telephone sa bahay, landline. So may tumawag na hospital daw yung kanyang mommy, no? Kaya pinapupunta siya kung saan, no? Kaya napuntahan ng bata, no? Kaya makibigan, dapat hindi tayo basta-basta maniwala, no? Kaya ang mga mommy o kaya daddy, bago umalis ng bahay, bigyan ng instructions yung mga anak na ganito, ganyan, no? Na yan, no? So para maging maayos ang lahat, no? Doon naman sa mga nanluloko, dapat maghinto na po, dahil dapat magtrabaho ng maayos para makaipon para sa pamilya at makapagbigay sa nangangailangan at makabalik ng ating tithes and offering sa ating source ng lahat ng bagay. So yan, no? Yun lang sa mga anak. So dapat sumunod, no? Dahil kahit tagtarin ang pinong-pino ang mga anak, hindi makabayad sa utang na loob nila sa kanilang mga magulang, no? Dahil pag hindi ipinagkaloob ng kataas-taasan, ibig sabihin hindi natin nakita ang napakasayang mundo, napakagandang earth na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, di ba? Napakaganda, no? Kaya anuman ang ating mga challenge sa buhay, huwag tayo mag-alala, no? Ang ating gagawin, tulad po ng sinabi ko kanina, akin pong uulitin mga kaibigan, ang sabi tayo, huwag kang mamroblema, huwag kang ma-stress, ikot ko na po, huwag kang mag-problem,
huwag kang magulmihanan, sa halip sa magitan ng daing pasasalamat at panalangin, sabihin mo kay Lord, upang bigyan ka ng kapayapaan na hindi malirip, hindi masayod, peace which surpasses all understanding. Diba? Napakaganda mga kaibigan pag tayo po ay sa ating Panginoon. So, wag pag-aksyahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, yan, sanayin mo ang iyong sarili na maka-Diyos na pamumuhay. Yan, di ba? So, tandaan natin, maka-Diyos na pamumuhay. Pag tayo naman ay empleyado, gawin natin ang pinaka-the best na maging pagpapala tayo sa ating mga kasama. Pagpapala tayo sa ating mga bosses. Pagpapala tayo sa ating nakakataas sa atin o ating mga leaders. Kaya, leading by example. So, yan. So, alam mo, may akong nanay, masipag yung nanay siya na ito, working mother. Alam niyo ba, sabi niya, nagpatotoo po siya, sabi niya, alam niyo mga kaibigan, ako ay ganito ang aking trabaho, kahit mag-overtime pa ako, minsan, pagdating ko sa bahay, alam mo, hindi niya daw matiis. Kaya ang mananay ay tinatawag natin na servanthood leadership naman sila. So, biro mo yan, kahit nanay ka kasi, tapos may nasaksihan ko mismo yung isang nanay. Yung ngayon, yung pumunta siya sa anak niya. Yung pumunta po siya sa anak niya, nakita niya yung lababo na hindi malinis sa kanyang paningin. Alam niyo naman ang nanay, di ba? So, kaya ang ginawa ng nanay, lininisan yung lababo. At linutuan pa yung anak. Biro mo yan, Pagod na si mami, subalit masaya na ginagampanan ang tinatawag nating extra mile. Kasi hindi niya na duty yun, yung anak niya. May bahay na pero yung pagbakasyon niya doon, grabe, Hindi niya matiis. Kaya yung mananay, makaibigan, ating intindihin at ating unawain na minsan sila ay palaging pabalik-balik ang sinasabi dahil napakahalaga. Kasi ang kalinisan, di ba? Cleanliness, it next to godliness. Ang kalinisan ay mahalaga mga kaibigan upang ang sakit ay ating maiwasan. So, ituloy na po natin. So, yan, huwag nating kalimutan. Sanayin natin ang ating sarili sa maka-Diyos na pamumuhay.